Bakit kaya? Bakit? May natatakot ba? Kahit nga din ako mapapatanong bakit ayaw ninyong payagan? Oo, lalo pat mayroong mga nakikitang meron naman talagang CCTV, fully operated. Ito, pakita ko sa inyo mga minamahal. Merong mga CCTV. Tapos sinasabi nila, hindi daw po nag-ooperate yung CCTV. Meron may nakuha po ang Bilyonaryo News Channel. Actually, masahan tong Bilyonaryo News Channel May nakuha ang mga anggulo ng CCTV na meron talagang CCTV sa nangyaring putukan. Kaya nga lang, bakit ang inilalabas ng mga senador, mga minamahalang nilalabas ng mga senador, yung kanilang mga statement ay sobrang ang gugulo. Tingnan ninyo mga minamahal. Pakita ko sa inyo tong video na ito. Grabe, nakakaloka. Pakita ko sa inyo. Taliwas sa mga pahayag ni suspended Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca, nakakuha ang Billionaire News Channel ng resibo na may CCTV footages sa nangyaring barilan sa Senado. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Sa gumugulong na investigasyon ng mga otoridad sa May 13 shooting incident sa Senado, nakakuha ang Billionaire News Channel ng mga dokumentong posibleng makapagpatunay na mayroong CCTV footages na maaaring magbigay linaw sa totoong nangyari noong Miyerkules. Una na kasing sinabi ni suspended Senate Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplasca sa isang radio interview nitong Biyernes na wala silang mahanap na CCTV sa area kung Pero, kinlaro yan ni Aplasca. Sinabi ni Aplasca na fully operational ang CCTV. Binawi niya sa dulo Kasi talagang ginugurgur na siya ng Pilipino. Public pressure na to Pinagloloko mo kami. Anong walang CCTV? Bakit ang ibang mga reporter nakakuha ng official record na may CCTV nga, pero yung doon sa mismong loob ng putukan, wala. 'Di ba? Kasi number one question natin dyan, kung wala naman tinatago, bakit parang natatakot Bakit dinenied ang subpoena? Nahingiin ng ombudsman ng CCTV. Paano natin malaman na katotohanan? Hindi pwedeng magturo ka lang, si ganito, si ganito, si ganito, si ganito. Hindi pwedeng magturuan lang tayo dito. Dapat based on the evidence. Ngayon ang ebidensya is yung CCTV. Tapos sasabihin niyo sa second floor walang CCTV? Ay, anak ng toko. Nakaposisyon ng mga tauhan ng OSAA at Philippine Marines sa kasagsagan ng putukan. Anya pa, buntot lang daw ng kanilang tactical personnel ang nahagip ng CCTV. Pero sa mga larawang eksklusibong nakuha ng BNC na screenshots ng isang video camera sa loob ng Senado, tila kitang-kita ang pwesto ng OSAA at Philippine Marines sa area kung saan naganap ang putukan. Hagip dito ang mismong pinto na tinukoy ni Aplasca kung saan niya umano kinumpronta ang NBI agents na nakita niyang nakapot. Alam niyo, sa madaling sabi, itong Billionaire News Channel, mas magaling pang mag-imbestiga 'di ba? Hindi hinahayaan itong mga masasama Ang ending lang naman talaga nitong mga minamahal impeachment. Pinapasok si Bato, delaying tactics para magkagulo, tapos magkakaroon ng separate investigation dito. Diyos ko. Alam ko, magkakaroon ng separate investigation sa loob ng Senado. Yan ata yung yung goal, 'di ba? Para ma-delay lang yung impeachment. Magkaroon ng separate investigation. Although kailangan din maimbestigahan, pero unahin natin yung mas karapat-dapat. Although karapat-dapat din na malaman ng mamamayang Pilipino itong nangyaring gulo dyan sa Senado, 'di ba, mga minamahal? Pero hindi yan magiging reason para ma-delay ang impeachment. Gets niyo, mga minamahal? Sa labas, 7:46 PM ang nakasaad na timestamp ng footage. Ito rin ang oras kung kailan napaulat ang putukan noong Miyerkules. Eksklusibo ring nakuha ng BNC ang mga larawang mula naman sa video camera na nasa labas kung saan umano nakapwesto ang mga ahente ng NBI. Tinukoy din sa mga larawan kung saan nakatayo ang individual sa bahagi ng lugar na nagdudugtong sa GSIS at Senate Building. Personal na nakasama ang BNC nang ma-deploy ang NBI sa gusali ng GSIS. Binacktrack namin ang aming mga kuha noong araw na yon at ang camera na ito ay posibleng nakapwesto sa sulok sa labas ng opisina ng isang senador. Una nang sinabi ni Aplasca sa Facebook livestream ni Senator Jinggoy Estrada noong Miyerkules kung saan niya nakita ang NBI agents. Nasa lens ko kasi, malapit na ito sa natin, sa exit natin. Nakuha ko sa CCTV. Baka may mga
Bago niyo yung CCTV. Ang mga CCTV Oh, si Jinggoy na mismo nag-reveal. May CCTV. 'Di ba? May CCTV. So, siya na yung nagsabi may CCTV. So, meaning may ebidensya. So, meaning na mayroong ebidensya, kailangan natin yung makita. Pero bakit nila tinatago? So, may meaning yon mga minamahal. Huwag nyo kami ginagawang parang pinanganak kahapon. Luls, huwag kami. Iba na lang, iba na lang. footage na ito ay may certification na pirmado mismo ni Aplaska at ng Senate Integrated Electronics and Technical Section. Naisumite na rin umano ito sa PNP. Sinisikap pa ng Bilyonaryo News Channel na makuha ang panig ng OSAA tungkol sa mga nasabing larawan pero hindi pa sila sumasagot sa ngayon. Samantala sa kanyang radio program ngayong Sabado, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na naglabas na raw ang kanyang opisina ng subpina sa Senado para makuha ang kopya ng mga CCTV. Pero tinanggihan umano ito. Una na niyang Bakit tinanggihan? Bakit tinanggihan? Kayo nga mga minamahal, kung magtatanong kayo, fully operational naman pala ang CCTV, bakit tinanggihan? For what reason? Sige nga, magbuo tayo ng speculation dito mga minamahal. 'Di ba? Bakit tinanggihan ng Senado ang CCTV na ipakita sa ombudsman para magkaroon ng ebidensya? Kasi parang foul play, paano ba natin to ipaliwanag mga minamahal? 'Di ba? Ano ba yung dahilan? Sige nga, yung rason ng Senado. Ano ba yung rason ng Senado bakit hindi tinanggap ang CCTV? Ito ba ay talagang kagustuhan nila? Legal strategy ba to? Or delaying tactics? Sino ang nag-utos na huwag tanggapin? Kailangan sagutin din yan ni Jesus Crispin Boying Rimulya kung sino nga ba ang nag-utos na huwag tanggapin. Kasi hindi natin alam kung sino yung dapat paniwalaan sa dalawang to. To be honest with you all guys, hindi natin alam kung sino ang dapat paniwalaan sa dalawang to. Talaga nga bang sinabi ng Senado na huwag tanggapin? Ayaw nilang tanggapin? Or talagang si Boying lang nagsabi? Kailangan ipaliwanag sa mamamayang Pilipino sino ang nag-utos. Di ba mga minamahal, sino ang nag-utos na huwag tanggapin? Kasi karapatan natin yon na malaman. Di ba? Sinabing may CCTV. Pero ang dating confusion. Di ba mga minamahal, kung may CCTV, may reports, may footage. Mga minamahal, may footage. Di ba? Tapos biglang sinabi na fully operational daw ang CCTV. Pero ito yung tanong, kompleto nga ba talaga ang recordings? Mga minamahal? Or may mga nawawalang oras o anggulo? Bakit nagkaroon ng magulong statement? Hindi natin alam na statement na ganito, hindi natin alam kung na statement na ganito, statement, yung, kumbaga sa madaling sabi, na-preserve ba ang pinaka-original files? Kasi iba yung sinasabi ng Senado, iba yung sinasabi ng Ombudsman, iba yung sinasabi ng Sergeant at Arms, iba-iba. Di ba kasi kung titingnan natin yung angulo, warning shot sa loob ng Senado, nag-warning shot ang Sergeant at Arm, malaking issue yon. Kasi yung Senado mga minamahal ay may mataas na government institution. Hindi po normal ang pagpapaputok doon sa loob. Talaga nga bang kailangan ng warning shots? Sige nga, talaga nga bang kailangan ng immediate, di ba? Immediate na paputok. Oo. Immediate danger na paputok na shots. Kasi kung mga minamahal, tatanungin natin, nasunod ba yung rules of engagement? May rules. May rules yan, may rules yan. So, bakit umabot sa putukan, imbes na umabot tayo sa coordinated operation? Paano nakaalis si Bato de la Rosa hanggang sa protective custody? Diba, yan po yung pinakamalaking tanong. Paano nakaalis si Bato? Sino yung nagbantay doon? Sino ang nag-authorize ng pag-alis ni Senator Ronald Bato de la Rosa? Talaga nga bang nakatakas si Bato? Mga minamahal? Or, diba? Gets ninyo? Paano nga ba nakatakas si Bato sa protective custody at gusto nating malaman kung sino nga ba yung nagbabantay doon? May coordination ba talaga bago umalis? Kasi magulo yung plot twist nila, yung commands, magulo mga minamahal. 'Di ba? Parang iba yung sinasabi ng Senado, iba yung sinasabi ng Ombudsman, iba yung sinasabi ng officials. 'Di ba? So sino nga ba talaga ang may authority nung incident? Hindi tayo nag-ano dito, nakasalanan ni ganito, kasalanan ni ganyan. Sabi ni Erwin Amos, their people set off fireworks. The NBI is outside and why are they the last arrived? The question is who will pay for the fireworks? Hoy, true mo yan. True mo yan. Kasi madami tayong pwedeng tanong eh. Talaga nga bang may authority nung incident? May communication breakdown ba? Or may political pressure?
Kasi 'di ba, may mga nakikitang van, mga minamahal, van na puti na umalis, van mismo nila ng tates, van ng pulisya. 'Di ba sinasabi nila na visibility yung CCTV, yung tali, 'di ba yung technical personnel, medyo suspicious yung papakinggan natin. So bakit hindi buo? Ba't hindi buo sa ating ipapaliwanag? May blind spot ba, mga minamahal? Coincidence lang ba lahat na to? Or may mga missing camera angles? Pwedeng sabihin na fully operational pero may mga missing angles. Pero yung mismong sa loob, very impossible. Mga minamahal, obstruction of justice, yan yung pinakamabigat na issue eh. 'Di ba? Tinulungan ba talaga itong si Bato na makalabas? Ang dami natin pwedeng itanong eh. Kasi parang nagde-delay ng ebidensya eh. Parang ganun yung nakikita ko, di ba? Yung political tension ng mga high-profile politician na i-involve dito. So, natural na magtatanong ang mamamayang Pilipino. Kasi parang hindi equal treatment eh. Pag si Bato, okay lang, may rights. Pag iba, wala. Di ba? Kung ordinaryong tao, hindi ganyan yung mangyayari. Walang takas-takas, walang putukan, huli agad. Di ba? Pero dito may mga protection allies, punyemas. 'Di ba? So hindi magugustuhan 'yan ng mga Pilipino. 'Di ba mga minamahal, kahit naman nata sino eh. 'Di ba dapat ikulong, tanggalan kung sino man yung nagsabi na ano ba yung sinabi? Oh, ito yung sinabi mga minamahal, tinanggihan daw eh. Pakinggan ninyo, tinanggihan daw. Sinabi ni Ombudsman sa tungkol sa mga nasabing larawan pero hindi pa sila sumasagot sa ngayon. Oh. Samantala sa kanyang radio program ngayong Sabado, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na naglabas na raw ang kanyang opisina ng subpina sa Senado para makuha ang kopya ng mga CCTV pero tinanggihan umano ito. Una na niyang pinatawan ng 6-month preventive suspension si Aplaska dahil sa nangyaring barilan. Oh. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve. Hindi lang dapat siya plus kayo managot dyan, mga minamahal. Oo. Hindi dapat hindi dapat siya plus ka lang yung managot dyan. Madaming dapat managot dyan, 'di ba? Ang dami kayang mga kontrobersyang kinakasangkutan ni Aplaska sa mga hindi nakakaalam, mga minamahal. Meron ako ipapakitang balita sa inyo. Oh, may mga kontrobersya din tong si Aplaska eh. Tangina mo, Aplaska, tarantaduhan, kalokohan yung ginagawa mo. O ngayon, pakinggan ninyo tong mga controversial issue